Nagulat tayong lahat mga Ojero. Sinuspindi bigla ang Maharlika Fund. Nakagulat na bigla siyang tinanggal, no? Or sinuspend. Ito yung balita kanina. Marcos suspends Maharlika Fund implementation. In-announce yan kanina nila Bersamin. President Ferdinand Marcos has stopped the rapid push. Grabe maka-editorial to si Inquirer. Maka-rapid. Di naman, tagal na nga yan eh. Tagal na due yan eh. To bring to life the Maharlika Investment Fund this year, directing the key people concerned to stand down and further study the plan. Okay. Ano kaya yung nangyari, no? In a memorandum dated October 12 and addressed to the heads of the Bureau of Treasury, Land Bank of the Philippines and Development Bank of the Philippines, E.S. Lucas Bersamin said that upon the directive of the President, the Treasurer of the Philippines, in coordination with Land Bank and DBP, is hereby directed to suspend the implementation of the implementing rules and regulations. Ayun ha. Mga Kotsero, tawag dito, wag ko kayong ma-mislead. Hindi ko sinuspende yung Maharlika Fund law. Walang ganun. Ang sinuspende po ay yung implementing rules and regulations. Ano ho ba yun? Ito ho yun, implementing rules. Implementing rules and regulations of the Maharlika Investment Fund Act of 2023. Ayan. Yan yung sinuspindi. Hindi ho ito yung batas ha. Iba ho ito sa batas. Yung batas, yung RA, ano mo pangalan nun? RA 11954. Yan yung sa batas. RA 11954. Hindi yan hindi yan sinuspend. Ano yan? Para mapigilan yan, kailangan yan i-repeal. Para yan ma-repeal, kailangan mo ng legislative act. So, wala, suspended. Hindi natin alam kung bakit. Hindi sinabi ni Presidente kung bakit. Ang sinabi lang niya, kailangan pang pag-aralan. Nagulat ako kasi pag wala, nakakabigla. Panoorin natin yung balita. Matapos paspasan sa Kongreso at maisabatas, sinuspindi rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapatupad ng Maharlika Investment Fund. Kailangan daw pag-aralang maigi ang Implementing Rules and Regulations o IRR. Nagbabalik si Mayan Los Baños. Sa memorandum ng Malacanang para sa Bureau of Treasury, Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines, pinasususpindi ni Pangulong Bongbong Marcos ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng Maharlika Investment Fund Act of 2023. Ayon sa memorandum, kailangan munang aralin ang IRR ng batas. Pirmado ito ng Executive Secretary Lucas Bersamin noong October 12. Sa isang bukod na pahayag, sinabi ni Bersamin gusto ng Pangulo na mapag-aralan ng maigi ang Maharlika Fund IRR. Yan ay para masigurong ang batas ay makatutulong sa pag-unlad ng bansa at para na rin matiyak ang transparency at accountability. July 18 ang pinirmahan ni Pangulong Marcos. Pause ko lang wait lang. Pause ko lang sa part na yon. Do sa reason. President Ferdinand R. Marcos Jr. issued a suspension because he wanted to study carefully the IRR to ensure that the purpose of the fund will be realized for the country's development with safeguards in place for transparency and accountability. May nakita kaya siyang threat doon sa transparency and accountability? Kasi alam nyo mga Kotsero, kung hindi naman yan kung wala namang problema yan, o di dapat smooth sailing, di ba? Walang ganitong suspension na ilalabas. Kaso meron. So walang problema yung batas, pero yung implementing rules niya ang may problema. Which is different, by the way. Magkaiba po yun. Iba po yung implementing rules sa batas ha. Yung implementing rules, ito yung kumbaga point by point yan. Step 1, step 2, step 3. Paano tatakbo yung batas? Paano i-implement siya? Kaya nga implementing rules So, detalyado yan. So, kung paano kukuha ng mga tao, paano gagastusin yung budget, yung paano mag-i-invest dun sa fund, sino yung pwedeng mag-invest, etc. etc. Pati yung mga people involved,
Maano yan, very, very tedious yan, basahin. Kasi ano siya, parang manual. Yun, para siyang manual. Imagine niyo ganito, bumili kayo ng cellphone, si cellphone nyo is yung batas. Yun si Maharlika Fund Law. Yung manual niya kung paano gamitin yung cellphone is yung implementing rules and regulations. So, yun. Ano kayang meron? Baka may nakita silang butas doon sa implementing rules and regulations. Ano pa natin? July 18 ang pinirmahan ni Pangulong Marcos ang batas para sa Maharlika Investment Fund. Ilang buwan matapos niya itong sertipikahan bilang urgent. Noong Agosto naman inilabas ng Bureau of Treasury ang IRR ng batas. 50 billion pesos ang kontribusyon ng Land Bank of the Philippines para sa initial seed money ng Maharlika Fund. 50 billion pesos din ang manggagaling mula sa national government at 25 billion pesos mula sa Development Bank of the Philippines. Noong nakaraang buwan ay inirimit na ng LBP at DBP ang kanilang kontribusyon para sa Maharlika Fund sa Bureau of Treasury. Sa ilalim din ng IRR, bawal mag-contribute ng pondo para sa investment fund ang Social Security System o SSS at Government Service Insurance System o GSIS. Sang-ayon ang ilang senador sa hakbang ng Pangulo na suspindi ng implementasyon ng MIF. Git ni Senator Rizzo Ontiveros, minadali ang pagpasa sa MIF. Inaasahan ko na ang suspensyong ito ay nangangahulugan na nagsisimula ng pakinggan ng Pangulo ang ating mga babala. Sa katunayan, maraming probisyon sa MIF Act ang nangangailangan ng masusing pagsusuri. Tumaano na naman to si Ontiveros. Credit grab ka na naman, Ontiveros. Credit grab ka ulit for the end time. Kailangan lagi niya ini-insert yung sarili niya no? Sa lahat ng kwentuhan, kailangan lagi siya nakapasok. Paano niya nasabi na nakinig sa kanya yung ang dami economic advisor ni PBBM? Paano niya nasabi na impluwensya nilang lahat yan? Pal? Nasa aking pananaw ay hindi basta-bastang maisa sa ayos dahil malinaw na minadali ang batas at hindi tayo handa ngayon na suportahan ang isang wealth fund. Tinawag naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na very good development ang utos ng Pangulo. Dahil sa mga butas o depekto daw ng batas, hindi pa raw handang maipatupad ang MIF. Naniniwala rin si Senador Chis Escudero, happy sila ang mandato at direksyon ng investment fund. Well, marahil patunay yun na yung pinasang batas ng Kongreso ay kulang pa sa pag-aaral at nagpapasalamat ako kay Pangulong Marcos na nakita niya yun at kung anumang mga butas o pagkukulang na kailangan ayusin at linisin ay maaaring mahabol at ayusin pa sa IRR. Tira nyo kung gaano ka epal tong mga to. Una mga kutsero, wala po yung suspension sa batas. Again, kaya po kanina paulit-ulit ako sa pagsasabi. Si batas at si IRR ay magkaiba. Ang example ko nga kanina, kapag bumili kayo ng iPhone 15, iPhone Pro 15 na nababasag yung back glass kapag ginagano. Si iPhone Pro 15 Pro pala. Si iPhone 15 Pro, si batas. Si manual, yung IRR. Magkaiba ho yan. Ang may problema, hindi yung batas. Ang may problema, yung manual. Sino ba kasi yung gumawa ng manual na yan? Sa Kamara naman, tiwala si Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo sa naging desisyon ng Pangulo sa MIF. That the President must have his reasons and we trust his instincts on this. And I think we have nothing to lose if we support the President. Handa naman daw si House Ways and Means Committee Chairman at Representative Joey Salceda na payuhan ng ehekutibo, lalo't naging bahagi siya ng technical working group na bumalangkas sa batas. Kumpiyansa din si Salceda na matutuloy ang implementasyon ng MIF sa pagkatapos ng taon. Para kay ACT Teachers Party List Representative Franz Cat, simula pa lang ay sablay ng MIF. Wala naman daw kasing sobrang pondo ang gobyerno para dito. Maging ang pagsertipika raw sa batas bilang urgent ay hindi sumunod sa proseso. Mayroon ding petisyon sa Korte Suprema laban sa constitutionality ng MIF.
Sina Senator Coco Pimentel at mga dating kinatawan ng Bayan Muna ang petitioners ng kaso. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, depende raw sa petitioners kung gusto nilang i-withdraw ang kanilang petisyon ngayong suspendido ang pagpapatupad ng MIF. Pero kung hindi naman daw nila iaatras ang petisyon, naghahanda ang OSG na magsubmit ng kanilang komento sa Korte Suprema. Dapat lang. Babalitang mula sa Frontline, Mean Los Baños. Ayun, totoo 'yun na merong nakaprenda na na kaso sa Supreme Court. Hindi ba kaso, petition sa Supreme Court. TRO. So well, dapat lang, 'di ba? Kung well, di natin alam kasi masyadong secret Di natin alam kung ano bang nangyari dito. Kung meron defect itong implementing rules, maayos to. Madali yan. Kung itong sa batas. Itong sa implementing rules. Yung sa batas, kailangan doon either i-amend or i-repeal altogether. Amendment, kung may papaltang provision. Repeal, tatanggalin mo na talaga yung buong batas. Tatanggalan mo ng kapangyarihan. Yung batas. Pero yun yung sa law. And it will take a long time. I don't think it will happen during Marcos's PBBM sa administration. Pero naisip ko lang, anong kaya dito yung pwede? Diba? Parang, ano kaya yung naging basis nila dito? Kasi, neto lang, nung pumunta ng Saudi si Presidente, binibida niya yung MIF. Diba? Sinabi niya yan. Naghahanap siya ng investor sa MIF. And recently, nung nagpunta siya ng Singapore, binibida rin niya ang MIF. Naghahanap siya ng investors for MIF. So, ano kaya yung naging reason behind this change? Ganun kaya kalala? Ganun kaya kasama yung change, yung pagbabago? Kasi, will it be that detrimental sa bansa? Or baka merong threat. So, hindi kaya merong ganito. Kaya merong may threat kaya kung bakit kailangan i-suspend. Kasi, baka merong nakikialam sa transparency and accountability nito. Diba? Hindi natin alam So, kaya this is a very surprising development. Nakakagulat tong development na to. Kasi, out of the blue. Sobrang out of the blue talaga. Hindi mo naiintindihan kung bakit. Unless mayroong politics involved. Pero hindi ko alam Hindi ko alam kung may politics involved dito Siguro I'm not sure. Kasi ito lang yung reason na sinabi. We can only speculate. To ensure that the purpose of the fund will be realized for the country's development with safeguards in place for transparency and accountability. Diba? Meron kayang gustong pumupuwersa sa loob na naglalagay ng... Kasi mga kutsero, nagtanggap na sila ng applications dito. Nag-open na po ang Maharlika Investment Fund. Tapos, nagbukas na rin yung GOCC. Tumatanggap na sila ng application sa kung sino yung hahawak na ito. Naghahanap na sila ng mga empleyado para doon sa GOCC. So, to all of a sudden, biglang may baliktad. Diba? Ano kaya yung cause? Ito, yung Maharlika Investment Corporation. Naghahanap sila ng tao dyan sa MIC. So, hindi natin alam kung bakit. Sana malinawan tayo dito. Yung war kaya, sabi ni Jerry Correa, yung war kaya, we don't know. Actually, don't know. Wala tayong wala tayong ibang information. Nakakagulat lang talaga yung kung paano siya biglang bumaliktad. Kasi, all systems go na yan Iniintay na nga lang natin na ma-implement yan Pero biglang ganun, di ba? Biglang nawala. So, it's really nakakapagtaka. Ano kaya nangyayari? Pang 2028?
I-delay nila hanggang 2028 para doon sa kandidato nila. Wag naman natin i-delay yung progreso na pwede makuha ng bansa through the Maharlika Investment Fund. Kasi alam nyo mga kutsero, kaya maganda yung Maharlika Investment Fund na yan. Mapipigilan po yung pag-uutang. In a way, dito po sa dito kasi sa Pilipinas, of course, lahat naman ng bansa nabubuhay sa utang. Pero dito kasi sa Pinas, nasagad na natin yung kaya natin eh. 60% ng natin, 'di ba, yung debt obligations. Almost 60% na ng GDP. So hindi pwedeng ganoon. Kailangan mas mababa pa. So kung mangungutang pa tayo sa ibang bansa para magkaroon tayo ng progreso sa Pilipinas, wala, mahirap. So kailangan na natin ng ibang paraan para makapag-raise ng kapital ng pondo ang Pilipinas. So instead of borrowing money, nagbukas ng Maharlika Investment Corporation. Yung Maharlika Investment Corporation essentially is what do you call this? It's an investment company. So si Maharlika Investment, meron siyang mga portfolio na iba't ibang investments. Tapos, base doon sa iba't ibang investments na yon, pwedeng mamili si investor ng popondohan niya. So, halimbawa, si Saudi, sabi niya, parang gusto ko mag-invest sa kalsada o sa transport system ng Pilipinas. Tapos, si Pilipinas merong portfolio for transport system. Every year, kikita ka ng ganitong halaga, X% sa yung investment. O di si Saudi ngayon, pwede siya mag-invest dyan. Sige, ito yung pera ko, bahala ka na dyan. Palakihin mo yan. Yun. Ngayon, si Pilipinas may obligasyon. Kailangan pakitain niya yung pera na yun. So imagine, this is sort of a loophole doon sa 60-40 provision ng Constitution natin. Diba? This is somewhat a loophole. So we're still getting the investment. Pero hindi ka nakalimita doon sa 60-40 provision ng Constitution natin. Kaya maganda siya. Maganda talaga siya. Of course, maraming bumabatikos. And, given na yun. Given na may bumabatikos. Pero syempre, di ba? Sayang. Tanong ni Rolly Tobias, ano yan, coach? Bakit IRR lang sinuspinde? Hindi pwedeng tanggalin na lang yan. Hindi po pwede. Para nyo hong sinabi na tanggalan natin ng user's manual yung cellphone mo. Parang ganun. Hindi mo alam paano pa tatakbuhin yan. Di ba? Well, sa atin ngayon, madali namang patakbo ng cellphone. Kasi parang okay, alam na natin kung anong gagawin natin. Pero for the most part, kapag gagamit ka, let's say, ng ibang gamit na hindi ka pamilyar, kailangan mo yung manual, user's manual. So, ganun din siya. Yung IRR is like the user's manual of the Maharlika Investment Fund. Kung wala si IRR, hindi pwedeng tumakbo si Maharlika Investment Corporation. So, kaya nga mga kutsero, this is very, very interesting eh. Anong nangyari? Bakit ganito ka-abrupt? Bakit biglaan? Something must have happened behind the scenes na hindi natin nakikita. At I don't think we will ever find out. Unless may mag-leak. Kung may magli-leak, edi malalaman natin. Pero for now, I don't think malalaman natin yung totoong dahilan kung bakit biglang sinuspend. Syempre, meron silang script. The script is there. Yung protection ng transparency, accountability, etc. etc. But usually, there's always more than meets the eye. Sabi nga, parang Transformers, more than meets the eye. Ganon.
Hindi natin alam kung ano talaga yun yung sinasabi nila, pero meron pang mga mas malalalim na kwento yan na sila lang ang nakakaalam. At sana ma-resolve. Kasi maganda ho to maganda tong batas na to this is one of, I think, I believe, ito yung isa sa mga magiging legacy projects ni PBBM. Seriously. Magiging legacy project na to. Itong si Maharlika will make or break the Marcos administration. Itong si Maharlika. The success or the failure of the Maharlika Investment Fund will be the legacy of the Marcos administration. Kaya kailangan dito perfect. Hindi pwede dito yung bara-bara lang. Hindi pwede. Kailangan perfect talaga to. Lalo na sa ating mga loyalista, kailangan talaga hindi pwede yung maipupukol ka sa admin. Tulad nung ginawa nung ibang loyalista dyan. Ang sabi, may illegal daw na ginawa si presidente. Ay, bobo ng konti. Di ba? Nag-claim na loyalista, sinabi may illegal na ginawa si presidente. Hindi ganun, walang ganun. So mga kutsero, this has to be perfect. And I think PBBM is erring on the side of caution. Baka nag-iingat siya. Saan man siya nag-iingat, hindi pa natin alam. Hindi pa natin alam. So, we don't know. Baka merong nag-pull out na investor. We don't know. Or for whatever reason. We don't know yet. Hintayin natin. Diba? Hanggat hindi hanggat hindi natin nalalaman yung totoong dahilan, observe muna tayo. Pero, syempre, as usual, mag-a-update tayo dyan. Kasi, gusto ko to Actually, gusto ko talaga to. Itong Maharlika Investment Fund. Maganda talaga to. Nauunahan lang ng batikos. Pero, maganda talaga to. Maganda. Sayang lang. Sana hindi maano. Sana maayos. Para hindi sayang. Yun. Nag-iba na opinion mo sa MWF, coach? Tagal ko na wala. No, it never changed. I've always been supportive of the MWF. I've always been supportive of MWF. Wala akong dyan. Sino nagsabi sa inyo hindi ako supportive dyan? Ako na nga lang, alam nyo mga kutsero, nung panahon na binabati ko yan, isa lang ako sa mga konti na nagtatanggol dyan. So, wala nagbago. Anyway. So yan, tapos na tayo sa topics natin for today. Napahaba yung kwentuhan natin kay Digong tsaka kay Sara, no? Abay! Ay, naku. Haba ng discussion natin doon. Emotional na. Anyways, basta ako, ito lang, fair warning, lalo sa first time na makakaano sa channel natin, fair warning sa inyo. Hindi kayo makakarinig sa akin ng kikiliti sa mga tenga nyo. Kung pro Sara kayo at may nakita akong hindi maganda kay VP, magsasalita ako dyan. Kung DDS kayo at meron akong nakitang hindi ko gusto kay Digong, makakarinig kayo sa akin. Which I did kanina, kaya galit na galit yung mga DDS Tapos may nakita ako hindi ko gusto kay Martin, sasabihin ko sa inyo yan. Because I have my own brain. Mga kutsero, I'm completely independent. Ay, yan ang kung meron man ako ikaka-proud sa channel ko, I'm completely independent. Completely independent. Walang humahawak sa akin sa liig. Wala akong kailangan ligawan, wala. I'm completely independent. Kung meron man. So, happy ako dyan. Kaya ako, but generally, I'm supportive of the Marcos administration. I'm supportive of VP Sara. I'm partly supportive of Digong, except for some policies. May mga polisiya talaga siya na hindi ko kayang sakyan. For example, yung China, tsaka si VP Sara, yung pananahimik niya sa West Philippine Sea. No ako dyan. No ako dyan. So, ayan mga kutsero, hanggang dito na lang po muna tayo sa ating video for today.
Okay, maraming pong salamat sa inyong pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to like, share, and subscribe sa ating pong Coach Jared YouTube channel. And meron din po tayong Facebook page. Pa-follow na rin po yung ating Facebook page. Marami po akong update dyan araw-araw. And I'll see you again in our next Coach Jared Live. Bye everyone. See you next time. Shoutout kay Adrian RC. Shoutout po, Coach. Always watching your videos. Nice to catch you live watching from Chicago, Illinois. Yan. Okay, so see you everyone. Bye. Bye.